ang kakaibang kutob na ikinabahala ni Byron Wykes dahil tila nagsisimula na siyang makaramdam ng masamang pangitain, isang bagay na hindi basta-basta para sa pinakamalakas na lance ng Kingdom of Sapin. Samantala, ipinakita na ang bagong training room para kay Arthur na talagang magpapasurpresa sa ating bida. Ngunit parang si Gideon pa ata ang mas nasurpresa. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan ipinakita ang pagsapit ng hapon. At habang may naglilinis sa hallway, mayroong tumatakbo na nakatsinelas. At ito pala ay si Tesha na humihingal sa pagod. At sobrang pula ng kanyang muka na napa oh my gosh dahil hindi siya makapaniwalang hinalikan niya si Arthur. Sobrang fresh pa sa isipan ni Tesha ang nangyari at ito daw ang first kiss niya. Kaya napatanong siya sa kanyang sarili kung nagawa niya ba yun ng tama. Ngunit pinilit niyang burahin sa isipan ng lahat. Napatingin si Tesha sa salamin ng bintana at nakita niya ang sarili na sobrang pula talaga ng mukha niya. Kung saan nire-enact niya ang ginawa niyang paghalik kay Arthur, ngunit napaduko na lamang siya habang umuusok sa pamumula at binangga ang ulo sa salamin saka dumadaos-os pababa. Parang nawalan na naman ng lakas si Tesha nang na-realize na siguro naging masyado siyang agresibo kanina. Baka isipin ni Arthur na isa siyang bastos na babae o isang mahalay. Kaya naisip niya kung dapat ba siyang bumalik sa kwarto at magpanggap na biro lang ang lahat ng yon. Hinampas ng magaan ni Tesha ang kanyang muka gamit ang magkabilang kamay upang subukang pakalmahin ang sarili. Naisip niya na hindi siya dapat mag-isip ng ganyan. Ginawa mo lang kung ano ang nararapat, Tesha, dahil hindi kailanman uusad ang mga bagay kung iaasa mo lang ang lahat kay Arthur. Kaya itong ginawa mo ay para sa ikabubuti ng lahat. Habang muling napatayo, patuloy pa rin niyang iniisip ang ginawa niya kanina. Muli siyang napatingin sa pintuan ng kwarto ni Arthur at sinabi na sino bang may pakialam kung hindi ka rin niya gusto, Tess. At saka, kawalan niya rin naman yun. Isa kang talented na mage, matalino, sikat, at hindi sa pagmamayabang, hindi ka rin naman pangit, hindi ba? Tama, kawalan niya na yon. Ngunit habang patuloy na naglalakad papunta sa kanyang kwarto, stress pa rin siya kung tama ba ang lahat ng naisip niya. Baka nag-overthink lang siya. Samantalang si Selby na nasa upuan lang kanina, ngayon ay tumalon sa kama ni Arthur at napatingala sa ating bida na ngayon ay napatulala habang nanlaki ang kanyang mga mata dahil hindi siya makapaniwalang hinalikan niya si Tesha. Si Tesha Eralet na isang babaeng 13 years old na bata. Kaya dilat ang mga mata ni Arthur habang pinagpapawisan dahil ngayon isa na siyang kriminal. Biglang napailing ang ating bida na tumanggi sa kanyang isipan na hindi, nasa loob pa rin siya ng katawan ng isang 12 years old na bata. At ang mundong ito, napakaraming bata na kasing edad nila ang naghahanda ng magpakasal ngunit hindi pa rin mawala sa isipan ni Arthur na si Tesha mismo ang humalik sa kanya. Kaya biglang sinampal ni Arthur ang sarili at napamura dahil ang batang katawan niya ay nag-aalboroto na ang teenage hormone. Sabay sabi sa sarili, kumalma ka lang bro. Kung kaya't napahiga na lamang siya habang napatingala at napasabing, ano tong ginagawa mo, Arthur? Pagkatapos, dumaan ng mga ilang araw, ang classroom ng mana manipulation class na ganapan ni Arthur bilang professor ay isang araw na lang bago mag-resume. Napag-usapan ng dalawang estudyante na nakatayo sa pintuan ng classroom na ang bagong professor sa klase daw nila ay isang first year lang daw. Yun ang sabi ng iba. At nakuha niya ang spot dahil natalo niya mismo yung professor. Kaya hindi naniwala ang kausap niya dahil kung kapag tatalunin niya sa laban ng first year na yun, posible din kayang magiging professor siya. Nasagot naman itong, posible, pwede mo namang subukan. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan magkasamang nakasakay sa elevator sina Arthur, Gideon at si Director Goodsky na napauwi ka sa ating bida. Subukas na nga pala ang unang araw mo sa pagtuturo. Nagkaroon ka ba ng sapat na oras para sa paghahanda ng mga materials para sa klase? Kaya napatugon si Arthur na sa totoo lang, kakagaling ko pa sa hospital. Kaya malamang hindi. Pero kaya ko namang ayusin to. Dumaan sila sa iba't ibang kwarto kung saan pribadong nagde-training ang mga malalakas na estudyante. At napatanong si Arthur sa direktor kung kumusta na nga pala si Tesha sa kanyang assimilation. Hindi ba siya nagkakaproblema? Kaya napatugon ng matanda na pwede namang bumisita si Arthur kung gusto talaga nitong makita si Tesha. It's turn out na nagkita pala sila kahapon.
ngunit parang awkward pa rin para sa kanya na kausapin ng personal si Tesha. Kaya sinabi na lamang niyang, "Sure, walang problema." Paliwanag ni Director Goodsky na maayos naman ang assimilation ni Tesha kasama ang kanyang lolo Varian, pero kailangan niya nang bumalik sa Eleanor sa lalong mas madaling panahon. Habang itong si Gideon ay kaagad pinalis ang isang tauhan nang dumating na sila sa pintuan ng magiging private training room ni Arthur. Hindi makapaniwala si Arthur na uuwi na pala si Tesha sa Kingdom of Eleanor, kaya tinanong niya kung sino naman ang papalit sa kanya. Ngunit bigla ang pinutol ni Gideon ang usapan dahil gusto niyang ipakita ang kanyang masterpiece. Napangiti ang direktor na tumitig kay Gideon at sinabing di niya akalaing magiging sobrang ganado si Professor Gideon dito dahil nung tumawag siya, ang daming reklamo nito patungkol sa nasasayang daw ang oras niya. Kaya napabugnot ang labi ni Gideon na sinabing ang totoo, laro lang naman to para sa akin. Ginawa lang niya yun dahil gusto niyang patahimikin sa sorpresa ang pilyo na batang to at feeling niya ito na yon. Kaya nagkatinginan na lamang sina Arthur at Director Goodsky. Wika ng direktor na humiling lang naman siya ng ilang mga matitibay na artifacts na magsisilbing pantulong sa pagsasanay ni Arthur. Kaya napapikit mata nga itong si Gideon dahil ito na ang hinihiling ng direktor na ngayon ay sobrang excited na hinawakan ng pintuan upang buksan dahil mas grabe daw ang ginawa niya kaysa sa naisip ni Director Goodsky. Kung kaya't sa pagbukas ni Master Gideon sa pintuan ay umilaw kaagad ang sinag ng kwarto at dito ay pinakita ang napakaganda na mala crystal clear atmosphere at may waterfalls pa sa loob. Ipinakita ang parang laruan na robot na may number 5 sa noo, habang si Arthur ay talagang napawaw sa sobrang ganda ng kwarto. Ngunit sinabi ni Gideon na huwag ang kwarto ang tingnan mo tarantadong bata, yung artifacts ko. Napatingin si Director Goodsky sa artifacts ni Gideon at napahawak nga siya sa kanyang baba dahil parang may matinding mana fluctuation na nagmumula sa laruan na to. At napatanong kay Gideon kung ano to. Nagpang-abot lang naman ang kilay ni Gideon at sinabi ng bait naman ng direktor, "Nagtanong ka pa." Ipinaliwanag niya na ito ang kanyang artifacts na kayang baguhin ng rune o letra ng incantation at ang lakas ng mana barrier para makayanan ng magic mula sa nag-initiate ng atake. At kahit pa sa mga middle tier silver mage ay kaya nitong tapatan. Ito ang pinakabago at pinakamagaling na bersyon ng kanyang training operator at blast inductor. At ito nga ay walang iba kundi si Toby. Sobrang proud na proud si Gideon sa kanyang inbensyon dahil sa ngayon nakaset daw ito sa level 5 na halos kasing pantay ng lakas ng isang dark orange mana beast. Habang si Arthur na nawiwirduhan kay Gideon ay tinanggal ng kanyang bracelet artifacts na nagpapapigil sa kanya na gumamit ng fire at water attribute. Napangiti ang ating bida dahil sa excite na muling gamitin ang 4 na elemental attribute at sinabi kay Gideon, "So ibig mong sabihin, sa ngayon, kasing lakas lang ng isang yellow core mage ang dami na yan." Kuminang si Gideon sa sobrang taas ng kanyang confident dahil si Toby daw ay may matibay na katawan na gawa sa malagorite iron. Kaya kahit ang lakas ng atake ni Toby ay nasa dark orange core, ang kanyang buong katawan ay overall mas matibay pa rin. Subalit biglang nag-step forward ang umaapaw sa mana na si Arthur Lewin at pinakaboom ang ipinagmamalaking Toby ni Gideon na kahit siya mismo ay muntikan ng tumalsik sa lakas ng suntok ni Arthur. Lumiyab ang kulay asul na apoy at umusok lang naman ang kamao ng ating bida na tumagos talaga sa buong katawan ni Toby. Kaya nang hinila ni Arthur ang kanyang kamao, bagsak ang artifact na sobrang ipinagmalaki ni Gideon kanina na instead na si Arthur ang dapat masorpresa, siya pa ata ang sinorpresa ni Arthur. Kaya sinabi ng ating bida na mukhang kailangan nating patasin ng level ng lakas ni Toby, Gideon. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang dungeon raid na naganap kung saan ipinakita ang nagsikalat na dugo habang nakahandusay ang napakaraming patay na magic beast. Habang minamasdan ang mga magic beast na kanilang pinatay, tila parang nagtataka sila kung nakakita na ba sila ng ganitong klaseng raid skull noon. Kaya napatugon ng isa na parang nagulat sa kanyang nakita. "Oo, nakakita na ako ng ganito noon, pero hindi ganito kalaki o ganito kaputla na parang abo ang kulay." At dito ipinakita na kasama pala nila ang Lance na si Byron Wykes na tinanungan dalawa kung sigurado bang walang mga tao or elf o di kaya mga dwarf na pumasok sa dungeon na to. Lumapit ang isa nilang kasamahan upang sabihin na sigurado sila dahil ayon sa mga espesyalista, isinara ang nag-iisang pasukan sa loob ng dungeon na to. Napatingin si Byron sa kanyang kamay habang hawak ang tela na parang panali na may kakaibang simbolo kaya sinabi niya,
na kung ganun, hindi mas nagiging nakakabahala ang bagay na to. Nakitang-kita sa mukha ni Byron na nakaramdam siya na mayroong kakaibang nangyayari dito sa loob ng dungeon. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!